Good morning guys, welcome dito sa ating panibagong vlog. At ngayong umaga na to ay pupuntahan natin ang isa sa mga isla rin dito sa probinsya ng Biliran. So papunta tayo doon sa isla ng Dalutan, and then next na pupuntahan natin ay ang isla ng Kapinyahan. So ang isla ng Dalutan at isla ng Kapinyahan ay bahagi pa rin ng Biliran Province, pero tayo ay magmumula dito sa bayan ng Kalubian, particular dito sa Barangay Inalad. And then ito yung sasakyan natin na bangka papunta doon sa dalawang isla na pupuntahan natin. So last video natin ay nakapunta tayo sa Higatangan Island. Kung hindi nyo pa napapanood, check lang dito sa aking YouTube channel. At ang pupuntahan natin ay ang Dalutan at ang Kapinyahan Island. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Yan guys, at makalipas ang ilang minutong biyahe natin doon sa bangka ay narating natin itong isla ng Dalutan dito sa probinsya ng Biliran. At i-explore natin ang isla na to at tignan natin yung iba't ibang mga adventure na pwede nating gawin. Let's go! Yan, so pag pupunta tayo ng mga isla, tinitignan natin yung kanilang buhangin. So i-check natin yung buhangin or kung anong klaseng buhangin meron dito sa isla ng Dalutan. Let's go! Yan, so makikita natin guys, ito yung klase ng sand na meron dito sa Dalutan. Hindi siya talagang 100% sand, para siyang mga shells na, o mga bato. Ayan yung kanyang makikita rito. So sa unahan, may part naman dito ng mga malalaking bato. Yan yung mga nilalagay natin sa aquarium. And then, so yung part na yun may mga bato. Dito meron din. At ito medyo parang sandy na siya, o mabuhangin na siya na klase. Yun. Then check na natin. Yan, so check naman natin yung part na to. Ayun, ito na yung makikita natin na pino na klase ng buhangin. Ganito. Yun, so iba't ibang klase ng layer, ng klase ng buhangin dito sa isla ng Dalutan. So may part doon na medyo mabato. Then pagbaba natin dito, makikita natin yung mabuhangin na part. Ayun, oh. Let's go! Ayan, so sa part na to ng isla naman, sa side na to, ay makikita natin yung mga babatong parte na talaga to. At makikita natin yung iba't ibang klase ng bato. At makikita natin yung mga napakalalaking tipak ng bato na siguro na mula sa karagatan ay dinala papunta rito gamit yung mga malalakas na alon. At yung area naman dito sa isla na to ay maraming puno, kaya malilim kapag pupunta kayo rito. Kasi di ba meron tayong mga pinupuntahang isla na sobrang init, dahil kapag pumunta tayo doon ay wala masyadong kapuno-puno na pwede nating masilungan bukod sa mga cottages. Pero dito, at makikita natin na sobrang lilim talaga nito. Kasi kung titignan natin sa taas, halos wala nakakapasok na sinag ng araw. Or kung meron man, kakaunti lang. At meron din palang ring dito sa mga gustong maglaro ng basketball. Ayan, merong improvised na ring. Yan, dun sa floor nito, ang floor nito ay mabuhangin. And then ayun, merong ring na pwedeng maglaro. Yan guys, at i-check natin yung mga cottages dito sa isla ng Dalutan. Wala akong mapagtanungan dito kung magkano yung presyo ng mga cottage na nandito or yung mga kubo na pwede nating rentahan kung sakaling tayo ay pupunta rito. Dahil kami lang talaga ngayong mga oras na to, kami lang yun nandito sa isla. Kasama ko yung tito ko, si Taytoyan, na kung saan siya yung may-ari ng bangka na sinakyan ko. Pero dito sa kubo na to ay meron namang nakalagay. So yung ganito kalaking kubo, meron tayong malawak na space ng lamesa, merong apat or merong tatlong side pala na upuan. So ayan, nasa 600 pesos itong ganitong klaseng cottage or kubo, and then 40 pesos na entrance fee or environmental fee para sa mga adult, at yung mga minors naman na 7 years old pababa ay 20 pesos yung kanilang entrance fee. So napuntahan natin yung kabilang side ng isla ng Dalutan at check naman natin yung kabilang side.
At makikita pa rin natin na meron pa rin mga cottages na nandito. Yung mga cottages pala nandun ay medyo malalaking kubo. Ito naman ay saktuhang kubo lang siya. At makikita natin na meron din siyang presyo na nandito. 400 pesos yung ganito kalaking kubo. Yun siya, 400 pesos. Then tulad ng binanggit ko kanina, 40 pesos na entrance fee sa adult. Minors naman ay 20 pesos. Masasabing minors kapag 7 years old and below. Nakita natin dito talaga yung pinong buhangin. Hindi siya puti, hindi siya itim, kundi nasa parang cream or brown. Papunta sa brown, hindi naman siya dark brown. Ayun yung klase ng buhangin na nandito. At sa side na to ng isla guys, yung makikita natin na parang mga maliliit na rock formation na nandito. At hanggang dito lang yung kanilang area na pwedeng puntahan. Kasi ito yung mabato na at doon, mga rock formation na nandun. Try natin puntahan at hubarin natin yung ating sinelas dahil madulas. Yun, medyo madulas nga. At nakita natin yung mga bato na nandyan guys. Ayan, so mula dito ay makikita natin hanggang dun na mayroon pang mga rock formation. At kapag nandito tayo sa isla, syempre sumunod tayo sa mga rules na nandito at basahin natin ilan sa kanilang mga guidelines kapag tayo ay pupunta sa isla. And to our valued patrons, guests, and friends, please be informed that we observe and maintain zero waste disposal in this resort. Syempre sa pinaka-priority natin yung kalinisan ng isla para mapanatili o ma-preserve pa natin yung kagandahan nito. Kung meron tayong mga basura, itabi natin sa basurahan at kung sakaling makakita tayo na pwedeng pagtapunan na maayos at doon lang natin itapon. Huwag nating itapon doon sa karagatan kasi imbis na pwede pa natin mapakinabangan sa mga susunod na panahon, sa susunod na henerasyon, ang isla na to panatilihin natin na malinis hanggang sa mga susunod na taon.